Morris. Tapos, nag-iusap tayo sa Binondo kapitbahay. Kaya year on year, kailangan maibigay ko ng libre, walang harang. But then again, ang karyedo naman, when I assume talagang non-negotiable siya because the great volume of people are riding LRT coming from Cavite, Parañaque, Las Piñas, Pasay, towards sa simbahan. In the same manner, on the other side, on the northern part of Metro, which is Bulacan, Caloocan, at Manila, sa northern Manila, will use Carriedo Station to go to church. At dito naman sa Boulevard, clear naman yan lagi. So yung galing naman sa east, which is Marikina, Cubao, Rizal. So far, we are ready in a way as it is, as it was during the time. Happy naman ako. Nakakapasok na maayos ang tao kasi as you hear, marami nang nagsisimba. It's gonna be a continuous process as stated by the church. But activities will start this afternoon, late afternoon. Ready naman na. So sa ating mga deboto, magagaling sa buong Luzon, handa na po namin silang tanggapin sa Luzon. Just for the record, let's sir, ano mensahe lang ang pakiusap sa mga nakikita? Ayun, no, yung dito kasi wala talaga. Sanay ang mga taga-Quiapo sa tagubili ng pamahalang lungsod taon-taon about making this space open. Pero, alam mo naman, yung ruta, siyempre meron diyang maghaharimunan, magpapakasakaling kahit papano, kumita. Huwag lang nilang aharangan yung mga itinalagang ruta ng translasyon at ialay natin yun sa mga deboto. Kung select-gilid lang sila, maaaring uunawain natin. Ngunit, may hinihingi naman akong responsibilidad na kaakibat ito sa mga maghaharimunan. Huwag na kayo nagkakalat ng mga stick na maaaring makasugat sa mga paa ng mga deboto dahil generally, great majority ng deboto naglalakad ng nakapaa. At year on year, isa sa mga injuries ay foot injuries. At hanggat maaari, huwag magbebenta ng mga botelya. Inuming nasa bote or glass. Meron naman ng mga plastic yun, but keep it to yourself. Keep it to, put it in sa tamang sisidlan. Maging responsable silang maghanap. Yung may idagdag na rin natin yung sa decor, yeah. At mga paputok. Bawal po ang uminom sa pampublikong lugar. Very strict po yung Ordinance 5555 na i-implement sa surrounding area, hindi lang sa simbahan, buong Quiapo, within 500 meter radius. And to the seller, you are not allowed to sell. Temporarily, you are being restrained or being withdrawn your privilege to sell liquor on a stated date temporarily because permits were given to them as a store, but for the meantime, in the next 2 days, they should not be selling. Third, bawal po magpaputok sa buong Maynila. And alam niyo naman ang ibig namin sabihin doon kasi baka lalo lang magkaroon ng kalituhan. Tapos naman na ang bagong taon. And kung meron pa kayo natitirang paputok, antabayanan ninyo sa Pebrero, ang 9, 2nd and 3rd week of February, magse-celebrate naman tayo ng Chinese New Year. So you can save it for that. But for the meantime, there is no point
na magkaputok tayo, tandaan po natin na pag nagkalituhan, marami po tayong mga senior citizen na deboto, buong buhay nila. Kahit hirap sila physically, may nararamdaman sila physically, pumupunta pa rin sila sa translasyon. At sila ang maaring unang maging biktima ng mga kaguluhan. So, bilang paggalang at pagsunod sa panawagan ng simbahan, maging maayos at ligtas itong selebrasyon ng kapistahan ng Poong Nazareno. So yun po ang mga aming panawagan at paalala sa mga deboto at dadako sa lungsod ng Manila at sa komunidad. Parusa. Yung ordinansa may parusa, may penalty. Ano yung gusto nyo magbigay ng warning? May penalty yun. You'll be penalized. But we are not after the penalty. What we're after and asking everyone is to cooperate. Yung kusang disiplina. Pag may kusang disiplina, mas mahiwalas para sa lahat. Yung mga nababala ka sa sasabay ng parang matala, mawatay. Nakita mo na school, nagkalat. Kung nahuhuli natin sila on a regular day, no? With the limited policemen. Ngayon, yung buong PNP, through the leadership of the regional director, may augmentation sa Manila. Yun yung police. And may military pa. May navy pa. Mayroon pang coast guard. These are the men and women uniformed personnel across national government and local government. At tapos may mga matatanda pa kaming dating pulis na nakakalat o what you call Antigong Maynila. They are in the civilian uniform at sila ay trained na ipagmalasakit yung ating mga komunidad. So alam nila ang gagawin nila. Mas matulis yan ng mga antigong police ng Manila because they know. Because they are from Manila Police District. Who served, retired in the city of Manila under the Western Police District at that time. Thank you, Thank you. Ma'am, all the best. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Manila, God first.